Kung maraming nagbubunyi, nababahala naman ang pinuno ng Employers Confederation of the Philippines matapos makalusot sa Kamara ang panukalang 200 peso wage hike. Maganda mang pakinggan, may malaking kapalit aniya ang naturang panukala. Narito ang report ni Wina Hesoro. Nagulat ang grupo ng employers sa paglusot ng 200 pesos wage hike sa Kamara. Sa panayam ng DZRH News sa presidente ng Employers Confederation of the Philippines na si Sergio Ortiz Luis Jr., sinabi nito na maganda lang umanong pakinggan na tataasan ang sahod ngunit marami aniyang maapektuhan lalo na ang small minority na manggagawa. Napakinggan yung tataasan yung sweldo. Pero alam ba nyo, ang apektado niyan ay small minority lang ng mga manggagawa natin. 52 billion ang nasa labor market. Ang minimum wage earner doon, nasa 10%. Ngayon, pag sinasabi mo across the board, yung i-increasean mo, sasama mo na yung mga managers, vice president, presidente ng kumpanya, at saka yung maapektuhan yung tinatawag na yung matutumbok, kakaroon distortion. Hindi abutin ng 16% apektado. At kung ito 22 billion, only 10 to 16% will benefit. Pero yung 84 to 90% will suffer. Ayon kay Ortiz, inflation sa bansa ang pinaka-problema sa ngayon na kinakailangan umanong solusyonan. Sinasabi enough. Ay, ang problema natin, pinakamataas sa sweldo natin dito sa pero mataas ang bilihin natin, inflation ang problema natin. So, yun dapat solusyonin. Kahapon pinagtibay sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa ilalim ng House Bill 1137. Kapag ang 200 pesos daily minimum wage hike ay maisabatas, ang bagong daily minimum wage ay magiging 845 mula sa kasalukuyang 645. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.